Municipal Sanitary Landfill, Saint Funeral Services, at ang isa pa, sinama natin yung Salin Tubig Project na 2.4 million water work no February 5, 2015. So, umpisa kita, Purok Malipayon. Total population, 736. Total of household, 271. Tama. Total of male, 384. Total of female, 352. So, maumpisay kita sa mapa. So, National Road, papuntang Perol. Maumpisa tayo dito sa may Talipapa. So, sa likod niyan, merong part dito na yung parating binabaha kasi galing dito sa Bagong Sikat. So, pero merong water source dito, kina Pisarillo, yung Puso. Then, pagdating dito, apektado yung part na to, yung palayan, kasi pag bumabaha, sapon, tulad noon, bagong sabuag, yung dito banda, naapektuhan ng nakaraang tag-ulan. Then, pagdating dito, diretso, landmark na naman, dyan sa rice mill ng Advincula. So, may mga bahay dyan, 4, kung hindi ako nagkakamali. Then, papunta tayong Pating. So, sa part na to, binabaha din to, yung area na to. Kasi kapag malakas ang bagyo or may bagyo talaga, nagkaroon dito ng flowing ng kalsada. May time pa nga dyan na talagang yung kalsada is nadadaanan. So, pagdating dito sa tulay, isa pa to, yung tulay na to, wala ditong formal na yung parang magawa ng baka. Kumbaga, apektado din dito yung mga palayan, lalo yung kay Jukno, yung kay Guray. Apektado yan kasi nga, yung tulay na dapat ay merong nagkocontrol no force na tubig sa kabila is wala. Parang kasultanan niyang ilog kung ano. So yan, isa din yan sa nakikita ko na kung pwede ay gawa ng paraan para malagyan ng DK or flood control or kung ano doon. Pagdating dito sa may tulay ng Pating, ng Purok Malipayon, may water source dito, yung sa pero doon yung nakalagay sa Guray, private property, pero pagawa yun noong unang panahon. So, ito yung isa sa mga source namin dito banda na pinagkukunan ng tubig. Tapos, may mga bahay dyan hanggang sa bahay ni Nakap. So, pag tagtuyot, apektado kami sa walang tubig. Kasi, kung meron lang ditong bumba or puso, nawawalan. So yan, pagdating dito, sinakap kasi may source. Then dito, sa mga pamila, meron din silang source. Although, nawawalan din ng tubig. Tapos, diretso tayo sa may Anahaw Integrated School. So, ang Anahaw Integrated School, meron din source, pero hindi sapat. So, actually, nagre-request pa yan sila sa LGU para mabigyan. Then, proceed. May mga bahay pa yan dito. May bahay. May source din dyan ng tubig, yung bumba o puso. Na sa likod ng school, meron din dyan, pero nawawalan. Tapos, pagdating sa unahan, sa unahan ng Anahaw Integrated School, kina Malunes, kina Kagawad, Galicia, hanggang kana Suwila, although hanggang dito yan sa may Baptist Church ng sitio ng Purok Malipayon, lahat yan dyan apektado ng
kawalan ng supply ng tubig, lalo kapag month of March, April, May. Pero yung ngayong taon talaga ang pinakamatagal. So yan, umaasa yan sila sa deliver ng LGU or kung sino pang mga NGOs. So yan, pagdating dito sa may Baptist Church, merong barangay road to, papuntang sementeryo. Pero diretso muna tayo sa Udjongan PGMP District Jail at sa Udjongan Municipal Slaughterhouse. So pagdating dito sa Udjongan Municipal Slaughterhouse at sa BGMP, merong mga list dito. Kasi nakita natin actual, itong Bureau of Jail ng BGMP, yung waste nila, yung water waste, lumalabas yung tubig doon sa dinadaanan papunta directly dito sa may papuntang kanal ng National Road. Tapos itong si Slaughterhouse naman, sumasabay din yung masangsang na amoy dahil meron dong, although merong deposito, pero nakabukas. Literal na nakabukas, tapos masangsang yung amoy. So pag umapaw din, sumasama yung waterways ni BGMP at ni Udjongan Municipal Slaughterhouse papunta dun sa may baba, then diretso dun sa parang kanal ng National Road. Ngayon, yung tubig na galing dito sa dalawang ito is pumupunta naman papunta dun sa may parang culvert box at dumadaloy kay Purok, Bagong Sikat, na kung saan may mga bahay din dyan at mga water source na apektado. So yun, although ang ating Udjongan Municipal Slaughterhouse ay maalis na din dyan dahil may parang LGU na ililipat sa barangay Tumingan. So yan yung mga list dyan, may posibilidad na magkasakit yung ating mga kabarangay dyan dahil nga yung sa masangsang na amoy ng waterways ng PGMP at Udjongan Municipal Slaughterhouse. So balik tayo, papunta tayo dun sa public cemetery. Pagdating dito, may mga bahay ko dito, yung talyer ng Malien, so yung port ng Paking. Lahat yan ay apektado din ng drought or tagtuyot. Although may mga source, may mga puso, may mga bumba din dyan. Pero, mostly affected. Then, pagdating dito, ang IFI Church, dito din, may mga bahay din dito, yung pinasangkay, mga pinapuryo. So, apektado din yan sila, although may bumba din, may source. Then, pagdating dito, sa dito may mga bahay din yan sa mga masangkay, gilo, yan dyan. Tapos sa unahan ito, matatagpuan naman yung ating organic or basa or FASO, yung Organic Farmers and Producer Processor Association ng Udjongan. So yan farm yan, na dyan nagtatanim yung ating mga farmers. So yan, sa harap niyan, isang community dito. May community dito na maraming tao. Ito, yung part na to is, dito yung maraming mga kabataan, mga bata, at marami sila dito, isang community. Then, ang source ng tubig nila is poso. Sa taas nila is Anahaw Public Cemetery. Ngayon, may mga information tayo na sa upper part ng isang community na ito, yung puso o yung bumba ay naglalangis. Yung tubig na lumalabas is parang may halong langis. So yan, as per information yan kay Ate Jam, syempre siya yung part na nakapando, naka-assign. Pero marami sila yung dito. At problema din dito is water source. Kasi dumadating yung time na yung mga taga dito, pumupunta pa doon kina Amar, yung sinaunang balot doon para mag-igib. So, sa taas niyan is yung ating Anahaw Public Cemetery. Sa likod naman ng Anahaw Public Cemetery ay Anahaw Public Cemetery, meron dyan mga palayan.
may mga taniman dyan. Ang problema din dyan is kapag bumaha, apektado din. Tapos pag tagtuyot naman, apektado din. Kasi nga walang source of water kasi wala namang irrigation ang Barangay Anahaw. Although tinagurian tayong rice granary pero walang irrigation. Then, Sira yan. sa may baba naman ng Anahaw Public Cemetery, paglabas ng gate, dyan yung ating kalsadang Bako, Skyflakes. So yan, nirereklamo yan. Bali mula dun sa may gate ng Anahaw Public Cemetery, sa may public cemetery din sa labas, hanggang papunta dito sa may boundary ng Sacred Heart, dyan sa may Acacia. Lahat yan is resident. Actually, mula pala sa Baptist, yung rock, sorry siya, pero kung ako ang tatanungin kasi, yung dito talaga sa may simula ng labas ng entrance ng Anahaw Public Cemetery, papunta dito, talagang napakapangit. Nirereklamo na yan, although ewan kung anong ginagawa ng ating mga taga-LGU or concerned agency. So yan, rock road yan, pitak-pitak. May mga bahay din yan dito. Bahay nila Poryo. Ang source din nila ng tubig dyan is yung puso. Diba? Then, pagdating dito sa may Sacred Heart, okay na doon na meron din diyang mga bomba na pinatuunan ng mga taga doon. So, pagdating dito, punta tayo papunta going to Barangay Mariliko. Diyan natin matatagpuan yung ating Ojongan Municipal Landfill. So, bago tayo makarating doon, yung part na ito sa may unahan, yung doon, is nagpo-flow din ang baha, lalo kapag may mga bagyo. Alam yan ng mga tao at mga taga-Loob kasi dumadaan sila dyan. Dahil yan, doon sa parang isang, hindi naman siya bridge, hindi siya tulay, kundi culvert. Na kapag tinignan mo doon sa Purok Agila is napakaliit, parado, although nilinis siya ng PLGU noong nakaraang bagyo. Kaya malaking bagay na natanggal yung mga parado dyan. Then, proceed tayo sa... Yan, apektado din dito yung mga palayan. Apektado. Nakarating na tayo ng Ojongan Landfill. Dito naman, nung pumunta kami, dati kasi pag dumadaan ako dyan, sa labas pa lang is mas yung amoy. Pero yung pumunta kami, doon lang yung amoy nung doon na kami mismo sa site. So, ibig sabihin, may improvement. Kasi nung mga nakaraan dyan, halos reklamo ng loob, pang baho. Pero nung pumunta kami talaga, doon pa lang sa gate, hindi mo maamoy. Pero pag doon ka na sa gitna, napana na maayos. Tapos, may nakausap tayo, may-ari na palayan. 2 hectares. Sa likod nitong anak ng municipal landfill, merong palayan dyan, solis. Base sa kanya, apektado yung palayan kapag bumabaha, talagang yung katas ng mga basura natin dito sa landfill, pumupunta doon. Kumbaga, kataba pero ani, mahina. So, mahigit 2 hectares yan. Yan. Pero yung sa amoy, itilpis na may amoy. Apektado ng mga bahay dyan. So, dito sa bro, agila yung mga kaharap. So, hindi ko na yung ban. So, yan. May mga bahay pa naman dyan. Pero, hindi ako siya kung naamoy. Baka sa pangarapan na. Apektado. So, yun. Balik na tayo. Ma'am sir, agtong Pagdating dito naman, dito na tayo, bumalik na tayo. Gatraw tong mayay pa. May source ng tubig dito, yung parang halos lahat ng mga taga doon ay doon nag-umiigid. Pero dito ka nagpamaran, kahit ka ng solis na kinukunan. Dahil sa kuwan na kayo, sa Agila na yun. 4 square, St. Peter Chapel. Sa St. Peter naman, walang concern kasi wala pa naman tao eh. Kasi may sarili naman silang
At speaking of pala nabanggit, yung funeral pala, may funeral din ang Magallanes doon sa bago ng sementeryo, malapit, okay naman. So, pagdating naman dito, yung bahay dito, papalik, may mga source naman, pero nawawalan din. Kung baga, may time pa nga na yung mga bulan dito is walang tubig, kaya umabot dun sa point na yung bumba, syempre hindi naman pag-may-ari yun nung isa lang. Kaya, minsan nawawalan. So, pagdating dito, boundary ng paa, Kay Panoy. dyan, oh, Panoy yan. ito, nakahabaan na to, bumabaha din. Kaya may time na hindi din ito basta-basta maladaanan ng mga light vehicles yung part na to. Yan. Tapos pagdating dito, Paastor, ito na yun. Excuse. Kay Kuan kina, Ate Nora. Kaya tinura. Yan, ito. Nagpuglaw yan. So yan. Tapos, hindi ko pa nabanggit, dito pala sa Purok Malipayon, ito, yung part na to sa Amar, February 5, 2015. Nagkaroon dito ng Salintubig Project ang DILG, worth of 2.4 million. So, yung tubig na to, paghahanap ng source, naghanap. Level 2 to potable, papuntang si Purok Malipayon. Although nagamit siya, hindi siya tumagal. So ngayon, ito is, hindi ito operated. Hindi ito operated. Although, gumagawa ng aksyon ang barangay, kinausapan sila ng Ujuan Water District at pinag-usapan ng about dito. Pero ito, hindi talaga siya operated ngayon. Yun. Sa kabuuan po, ang Purok Malipayon ay ang pinaka problema talaga dito is water source o yung pinagkukunan namin lalo kapag month of April, May. Then, isingit ko yung sa farmers. Apektado din po ang ating mga farmers kasi ang barangay Anahaw ay bumaba sila sa sahod ulan. So kapag walang ulan, walang tanim. Unlike sa ibang mga munisipyo o barangay na may irrigation, kaya ng port trapping. Pero, ang barangay Anahaw kasi is walang irrigation, kaya dalawa yung problema dito. Yung sa farmers talaga, kasi mostly ang barangay Anahaw is land, rice mill, granary ng Ujongan. Problema dito is irrigation para sa mga farmers. Pero ang pinaka-problema talaga is water source. Hindi lang sa Purok Malipayon. So yan lang yung sa Purok Malipayon.